Dito muna tayo sa asukal, mga kapuso, at ating pong pag-usapan. Kanina nag-report si Alan Gatos at ayos naman daw ang presyo ng asukal sa mga palengke natin. Pero na itong, ano itong pinaghihimutok ngayon ng mga tawag dito, nasa sektor ng paggawa ng mga pagkaing may asukal at saka yung inuming may asukal. Ayan na ito daw pong sugar order number 6. Ano kaya ito? Ating pong aalamin kung anong paliwanag dito ng ating Sugar Regulatory Administration. Ano ito? Ano ang apektado nito? At ito ba'y totoong makakaapekto sa presyo po ng mga bilihin? Nasa linya po natin Administrator Pablo Luis Ascona, Sugar Regulatory Administration. Administrator, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo. Opo, una po, ano po ba yung Sugar Order number 6? Ano po ang sinasad po niyan, Administrator? Okay, Sir Melo, yung Sugar Order number 6, ito po yung order po na nagre-require ng mga nag-i-import po ng other sugars or yung mga asukal na hindi sucrose. So hindi siya yung asukal na regular. Ito po yung fructose, yung glucose, yung dextrose at yung iba pa na mag-apply po sila ng import clearance sa SRA. Opo. Yes po. Sa madaling salita po, ito po yung mga tinatawag natin na mga sugar alternatives. Tama ba yan, Administrator? Yung official na term po sa tariff code natin is other sugars. Other sugars. So bali, yes po, natural po sila, hindi po sila artificial. Okay. So hindi po ito yung mga asukal na nabibili sa mga palengke. So hindi po apektado nitong Sugar Order number 6 ang mga asukal na mabibili sa mga supermarket at sa mga palengke, Administrator? Hindi po, Sir Melo, no? And yung sinasabi nila na dalawa kasi yung narinig naming reklamo is number one, madidelay daw yung pagnegosyo nila kasi ni-require sila ng import clearance. Yung sagot namin dun po, lampas po ng 1,000 clearance yung ini-issue ng SRA every year dito po sa asukal at saka sa fructose. Yung pag-i-issue po ng clearance ay a maximum of 3 working days lang po yan. Yung kung nag-i-import po kayo, yung shipments po, pinakamadali siguro 15 days. So maraming time po mag-apply. Yung kailangan lang doon yung requirements sa bill of lading. Super simple po yan. Yung sa topic naman po na tataas yung presyo, yung number one po, no, pag nagpapasok ka ng asukal, yung tariff na binabayaran mo 5%. Ito yung under 1702 na tariff code. Parang 1% lang yung binabayaran nila. So, mas mura. Pangalawa, yung clearance po na sinacharge sa kanila is only 6 centavos per kilo. So, parang hindi namin naiintindihan po paano tataas yung price ng bilihin sa 6 centavos per kilo na sinarge sa kanila na yung pinapasok po nila ay sugar alternatives po. So, medyo nagtataka din po kami ba't ganun yung reaction po, sir. Opo. So, ang sinasabi nga po ay madidisrupt ang trade. Magkakaroon ng problema kahit daw sa logistics, ano po, at syempre yung sinasabing presyo ng mga bilhin. Anong klase po mga bilhin? Ito ba yung mga soft drink? Ito ba yung mga candies? May binabanggit pa hong ganyan eh. Administrator, yan ho ba yung mga tatamaan ng pagtaas ng presyo na sinasabi po nila? Yung sa mga inumin, sir, yung common na sinasubstitute sa inumin ay fructose. Ito po, since 2017 pa to nire-require ng clearance at nagbabayad ng mas mataas na fee kaysa sa 6 centavos. So, hindi na siya issue, no? At saka, yung sinasabi po namin, since 2017, yung high fructose corn syrup po is also an item under 1702. Nagbabayad na po ito ng clearance. Mas mataas pa nga. So, yung nangyari lang po, na-notice namin na since na-notice din po nila na sa 1702, fructose lang po yung nire-require ng clearance, dito naman po sila sa ibang products nagpasok. So, yung sa amin lang po. Yes po, sir. Administrator, excuse me po. Ano po ang importansya
Bakit kailangang makakuha kayo ng accurate data, yung mga bagay na yan? Yung mga tawag natin dyan ay inbound volume, mga pumapasok sa atin. Yung mga klase po ng mga pampatamis na yan, administrator, may problema, may napupunab ba kayo ho, tungkol sa ganyan na bagay? Okay. Number one, sir, no, yung pinapasok nila sobrang mura, no, mas mura kaysa asukal. Number two po, na-notice namin, based on our gathered data po na sobrang delayed, lumampas na po kasi sila ng mga 380,000 metric tons na po ito. Yung production po natin ng asukal is only 1.8 million tons. So, kailangan po natin ng accurate data kasi po yung SRA and DA is tasked to plan, no, yung supply and demand ng asukal sa country. Hindi kami makaplano ng maigi, sir, pag hindi namin alam kung ano yung kasi yung question ngayon, ba't di tumataas yung demand, ano yung nagsasubstitute. So kailangan po natin ng accurate data para yung plano po natin tama. Pag nagkamali po tayo, mapapanganib po yung kabuhayan ng farmers, ng sugar farmers po, and ng 5 million people dependent on the industry. So medyo mabigat din po yung need for accurate data. Opo, yung pala, kailangan pangalagaan natin ang lokal na industriya ng asukal po natin, kaya nyo ginagawa yan. May datos daw naman sa Bureau of Customs, ba't hindi na lang daw yun ang inyong pagbatayan? Ba't kailangan mayroon pang additional requirement? Mayroon pa kayong sinisingil, administrator? Sir, yung sinisingil po, yung sinabi ko po, 3 piso per sako. Opo. Or 6 centavos per kilo. Ba't po hindi tayo kukuha sa customs? Yung sa customs po, pwede nilang ma-declare ng iba yan, pwede malusutan, just in case, no? And iba talaga po, sir, pag nag-apply sila ng import clearance, andyan talaga accurately ano yung volume at saka ano yung pinasok nila. Number two, may na-notice pa kami na minsan nililabel nilang glucose, pagtingin namin po 88% asukal, 12% glucose. So mahirap po, sir, pag hindi sa atin talaga galing yung clearance. Kasi pag nag-apply sila ng clearance, alam natin talaga kung ano yung dumarating. Nako, yun pala. Baka may mga palusot, ganun pala, sinasabi nyo, administrator. Mahirap kasi, sir, kasi sa under 1702 kasi na tariff code. The all-new Mitsubishi X-Force. Be the force. 1% lang po yung taxes dito. So dapat din tulungan namin po yung customs na ipaalam po sa kanila na ito yung mga items na to, hindi na po siya 1702. Minsan kasi, sir, lalampas yung sugar content ng pinapasok. So hindi mo na siya pwedeng ipasok as other sugars. Papasok na talaga siya as sugar na po. So 5% na po yung tariff doon. So malaking tulong din po sa gobyerno natin, and most of all po, malaking tulong sa mga farmers natin. Ayun. Na malalaman po natin yung accurate data. So pala, yung palang taripa, ano po, kasi pag ganon, kung totoo yun, sinasabi nyo, no? Maaring malaki mawala sa taripa natin. Kung masisingil nyo yung tama na taripa, ano po, di malaking kita yan sa gobyerno. At syempre, mapoprotektahan natin yung ating mga magsasaka ng tubo. Ano po? Yes po, sir. And minimal fee po ito. Opo. Ito po yung fee na sinacharge sa kanila po, 3 pesos. Pag nagpasok po kayo ng asukal, nasa 33 pesos po yan. Yung high fructose, nasa 33 din. Ito, 3 pesos na lang. So, yun nga sinasabi namin ni Sec, ibaba lang natin kasi yung kailangan natin data lang. So, yung fee na po yan, para na lang po yan sa papel ng clearance natin at saka sa mga tauhan natin na gagawa niyan. Kasi dagdag din trabaho sa kanila. Opo, sige po. Malinaw po sa amin, Administrator. Salamat po. Yan po pala ang layunin yan. Magandang umaga po sa inyo. Yes po. Thank you po, sir. Maganda po. Magandang umaga din, Sir Melo. Mabuhay kayo. Opo, si Administrator Pablo Loizas Cona ng Sugar Regulatory Administration.